Yes po, pwede ko kung kanila ko nga na naisin na maging anonymous ho yung complaint, well, by default, anonymous ho yung pagko-complaint ho na pagko-complain natin. Papanatilihin ho natin na kapag ho nag-report sila, ay hindi naman ho natin i-disclose kung sino ho yung mga nag-report ho sa atin. Sa atin ho, sa part ho namin, makikita po namin kung naglagay ho sila ng pangalan o hindi. Pero hindi naman ho para i-publicize pa po namin yung kanila hong pangalan. Kahit na anonymous ay papatulan nyo ito at iimbestigahan. Yes po, ang tinitignan naman po natin dito, hindi ho kung sinong nag-report, bagkus kung ano ho yung nire-report. Kung makikita naman po natin na talaga hong illegal ho yung gambling site na nire-report, ay dapat ho natin itong aksyonan. At the same time, gayon din po yung mga influencer. Kung influencer ho yung kanilang nire-report, na-verify ho natin na ang ini-endorso ay illegal na gambling site at na-verify ho natin na kanila ho talaga yung content at yung page na ginamit, ay atin din ho itong isasama sa report. So, dito ho ay sa inyo pong pagtingin at pagsisiyasat, ay gaano ho ba kalala yung online yung illegal online gambling dito po sa ating bansa? Alam niyo, batay ho doon sa impormasyon ho at sa datos ho na naibahagi ho ng PAGCOR, 60 to 70% ho ng mga nag-ooperate na online gambling platforms dito sa ating bansa ay illegal. Sa katunayan, meron lamang ho tayong 60 na licensed online gambling operators. At sa 60, ang binabanggit ho nila, talagang nasa mga 20 lamang ho yung active na talagang nag-ooperate. So, ibig kong sabihin, lagpas pa ho dito yung mga nakikita ho nating mga illegal, yung mga online gambling sites, no? At nabatid ho natin, batay din ho doon sa listahan na nakuha ho natin mula sa PAGCOR, ay talaga hong karamihan ho dito ay mga illegal. So actually, yung gobyerno ho nakapag-take down naman na po ng 9,000 websites ng illegal na online gambling sites. Pero nakikita po natin marami pa rin po ito, kung kaya tutulungan din ho natin sila sa pagmamonitor.